Magandang gabi mga kabayan. Welcome back sa ating channel kung saan sinusundan natin ang bawat galaw ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung ikaw ay interesado sa military upgrades, geopolitical updates, at defense news ng ating bansa, nasa tamang lugar ka. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pagdating ng panibagong batch ng S-70I Black Hawk helicopters para sa Philippine Air Force ngayong July 2025. Ayon kay Defense Pits, ito na ang susunod na bahagi ng kontrata para sa 32 additional units mula sa Poland. Ang S-70I Black Hawk ay isang combat utility helicopter na gawa ng PZL Mielec sa Poland under Sikorsky, which is part of Lockheed Martin. Ito ay ginagamit hindi lang sa gyera, kundi pati sa rescue, logistics, disaster response, at troop deployment. Unang dumating ang Black Hawk sa Pilipinas noong 2020, at agad itong na-test sa COVID relief operations. Mula noon, naging backbone ito ng rotary fleet ng PAF. Mas modern at mas madaling i-maintain ang S-70I kumpara sa lumang one-ways. Equipped na rin ito with glass cockpit, GPS navigation, at night vision compatibility. Noong 2021, nilagdaan ang kontrata sa pagitan ng Pilipinas at PZL Mielec para sa 32 additional S-70I Black Hawks. Ang halaga ng kontrata, nasa 32 billion pesos, under the AFP Modernization Program Horizon 2. Dumating na ang ilang units noong 2023 at 2024, at ngayong July 2025, inaasahan nating darating na ang panibagong batch, na magpapalawak pa sa kakayahan ng Philippine Air Force. Kasama sa package ang logistics support, spare parts, ground equipment, at training ng pilots at maintenance crew para hindi lang aircraft ang binili natin, kundi pati ang kaalaman kung paano ito alagaan at gamitin ng tama. Sa isang bansang may higit 7,600 na isla, malaking bagay ang pagkakaroon ng helicopters na kayang mag-operate kahit saan. Mapakabundukan, remote island, o conflict area kailangan natin ng mobility. Ang mga Black Hawks ay ginagamit ng PAF sa Zamboanga, Cagayan, at Palawan, mga critical na area sa national security at disaster risk. Tuwing may sakuna tulad ng lindol, landslide, o bagyo, Black Hawks ang isa sa mga unang nakadeploy para maghatid ng relief at magsagip ng mga buhay. Bakit hindi na lang kumuha ng mas mura o ibang modelo? Well, Black Hawks are tried and tested. Combat proven na ito sa halos lahat ng major conflicts ng US at allied countries. Bukod pa rito, madali itong i-integrate sa kasalukuyang sistema ng AFP. Mas madali rin ang future upgrades at compatibility sa joint exercises, lalo na sa mga allies tulad ng US, Japan, at Australia. May ibang bansa na nagkaroon ng issue sa mga hindi NATO-compatible helicopters, kaya magandang desisyon ang pananatili sa Black Hawk standard. Positibo ang tugon mula sa local defense observers. Ayon kay Defense Pits at iba pang analysts, magandang palatandaan ito na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ang mga assets tulad ng Black Hawk ay hindi lang simbolo ng lakas militar, kundi ng kahandaan natin sa anumang sakuna man-made man o natural. Mahalaga rin ito sa training. Kapag marami tayong available units, mas marami ang mabibigyan ng actual flight experience ang ating mga piloto. Ngayong July 2025, inaasahan ang arrival ng next batch, either sa Clark o Villamor Air Base. As usual, may ceremonial turnover mula sa Polish representatives at posibleng media coverage. Kapag kompleto na ang 32 units, makukumpleto na rin ang isang bagong squadron para sa Philippine Air Force. Mas madali nang mag-rotate ng air assets, lalo sa panahon ng crisis. Bukod sa operational benefits, may economic and strategic value rin ang pagkakaroon ng ganitong klase ng platform sa inventory ng Philippine Air Force. Sa totoo lang, kapag may sapat tayong airlift capability, hindi lang military ang nakikinabang, pati ang civilian government at local governments, lalo sa mga probinsyang hirap abutin. Halimbawa, kung may outbreak ng sakit sa mga isla tulad ng Batanes, Tawi-Tawi, o sa remote na bahagi ng Mindoro, ang Black Hawk ay pwedeng gamitin para magdala ng medical teams, vaccines,
o emergency supplies. Ang isang flight lang ay pwedeng magsalba ng daan-daan, kung hindi man libo, na buhay. At kapag may surveillance mission o rapid deployment ng disaster response teams, critical ang bilis ng helicopter. Unlike fixed-wing aircraft, ang Black Hawk ay kayang mag-hover at mag-landing kahit sa maliit na clearing o sa bundok. That flexibility is what sets it apart. Sa mga joint training tulad ng balikatan exercises, napaka-valuable ng pagkakaroon ng parehong air asset na ginagamit ng US at other NATO forces. Mas madali ang interoperability, mas mabilis ang learning curve ng ating personnel, at mas may credibility tayo bilang regional security partner. Ayon sa mga insider reports, may plano ang Philippine Air Force na i-distribute ang mga bagong Black Hawk units sa iba't ibang wings ng Air Mobility Command, hindi lang centralized Luzon. May balak silang i-deploy ang ilan sa Visayas at Mindanao para sa mas mabilis na access in case of emergency. Ang ganda rin ng record ng Black Hawk pagdating sa survivability. May mga ulat mula sa battlefield na kahit tinamaan ng small arms fire, tuloy pa rin ang lipad nito hanggang makabalik sa base. That kind of ruggedness is what the AFP needs, lalo sa mga operation sa Marawi-style scenarios. Sa side naman ng maintenance and logistics, ang advantage ng Black Hawk ay may established na training and supply chain support. Dahil marami ng personnel ng PAF ang na-train sa aircraft na ito, hindi na kailangan ng malaking adjustment. Ibig sabihin, mas mura sa long term dahil hindi na tayo nag-i-invest sa bagong sistema. Isa pang punto, ang Black Hawk ay hindi lang pangharabas. Kaya rin itong dalhin ng VI pass, medical patients, o maging foreign dignitaries during site visits. Gamit na gamit ito sa humanitarian diplomacy. And one more thing, kabayan. Tandaan natin na ang airlift capability ay force multiplier. Hindi man ito armadong helicopter tulad ng gunship, pero sa panahon ng bakbakan, ito ang nagdadala ng reinforcement, bala, pagkain, gamot, at minsan pati extraction ng wounded soldiers. Kaya bawat dagdag na unit ay dagdag buhay na masasalba. Susunod na tanong, anong air assets ang dapat nating tutukan next? Attack helicopters tulad ng AH-1Z Viper, medium lift aircraft, or dagdag pang radar and surveillance equipment. Kung interesado ka pa sa ganitong mga updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel natin. Hit that notification bell para updated ka sa susunod nating videos. Comment below, sa tingin mo, sapat na ba ang 32 Black Hawks para sa Pilipinas? O kailangan pa natin ng dagdag air mobility assets? Pag-usapan natin sa comment section. Magandang gabi mga kabayan. Welcome back.